Here's what's on your feed today. Rotating brownouts, it would seem that President Marcos is on top of things as this will be part of his agenda on his trip to Japan. But what about rice prices? Well, the Agriculture Department has started to monitor rice prices around the country. Speaking of monitoring, the NBI knows where Senator De La Rosa could be hiding. And there's no hiding from Ayala fever as Alex Ayala rose 4 spots in the latest World Tennis Association rankings. And check this out, a tourist jumps over the fence and trolls Punch the Monkey just to make a viral video. Good evening, I'm Denise Tan. Breaking story from the palace, the Interior Department reveals several conclusions from its probe into the May 13 gun-related incident at the Senate. Secretary John Vic Remulla says evidence proves that the Senate was not under attack. For the latest, let's bring in Mobile Journal Julie Baiza. Okay, Julie, tell us more about the findings of the DILG. Yes, Denise, DILG Secretary John Vic Remulla insisted that there was no attack in the Senate. Ang sabi niya, all evidence point that there was no attack following the shooting incident on May 13, 2026. Base na rin daw doon sa mga nakalap nilang ebidensya sa nakalipas na 6 na araw na investigasyon after the shooting incident. Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates, inilahad din yung sequence of event na nangyari noong May 13. Actually, ang ipinakita ni Nartates from May 12 or a day before the shooting incident, nagko-coordinate na raw yung GSIS security officials with the OSAA for the security to secure the GSIS premises. Yan din yung unang ipinunto ng National Bureau of Investigation na hiniling na GSIS General Manager Vic Veloso na magdagdag ng seguridad para matiyak nga yung peace and order doon sa lugar. On the day itself, sa May 13, a total of 29 NBI agents arrived to secure the area. Pero ang sabi ni Remulla, mahalaga na i-take note, pinakita nga rin nila yung mga CCTV footage na none of them have tactical gears. Lahat daw sila dressed as NBI agents or madali mong ma-identify na NBI agents. Wala rin daw provision to breach any door. Ipinakita rin nila yung mismong CCTV footage kung kailan nangyari yung pagputok. So doon inilahad nila na nagkaroon nga muna ng unang putok from the Senate side, yung tatlong pagputok bago nagkaroon ng 3 cover shots din or cover fire itong NBI agents. Pagkatapos niyan, ipinakita sa CCTV na nag-retreat yung 2 NBI agents na nandoon sa labas, doon sa may GSIS side at pumasok papunta sa canteen hallway. Aside from CCTV footages, inilabas na rin ng PNP yung yung resulta ng ballistic test na ginawa nila. Out of 44 na fired cartridge cases o yung basyo ng bala, nakita raw na nagmula yan sa 4 na firearms. Pero Denise, hindi raw ibig sabihin na 4 na tao din yung nagpaputo kasi pwede nga naman na iisa or 2 tao yung may hawak ng multiple firearms. However, meron silang inilabas na listahan ng 4 na probable shooter and kasama doon si General Aplaska. Tinanong na rin yung DILG kung sa palagay ba nila, based on their assessment or conclusion, stage ba talagang itong nangyari? Ang sinabi naman ni DILG Secretary Remulla, the only conclusion was there was no attack. Hindi pa nila masasabi ngayon kung talaga bang, kung wala na silang ibinigay na iba pang conclusion aside from that, and yung inilatag nga na facts na nauna na rin naman na inilatag ng National Bureau of Investigation. Denise. Julie, one thing also that was highlighted both by DILG Secretary Remulla as well as PNP Chief Nartates was the fact na lahat daw nung direksyon ng mga bala ay palabas mula sa Senado. Ipakilatag nga ulit yan at how significant is that fact in their investigation? Pinakita nila yung mga posisyon ng bala or yung naging pagpapaputok or pag-shoot yung unang 3 putok mula doon sa loob from the other side ay makikita nga na wala naman siyang tina-target kasi masyadong mataas yung shoot, kaya warning shot yung unang ginamit na term ng NBI. And itong dahil nga ang inakala ng NBI agents na sila ay under attack, nagkaroon naman sila nung tinatawag nga nila na gumanti rin sila ng warning shot din yung ginamit na term, pero ang pagtutuwid nga ngayon ni DILG Secretary John Vic Remulla ay
protective shot. Yun daw yung dapat na ginagamit or yung pagganti lang pero walang ini-aim na tamaan. And then makikita naman daw na right after that, doon nga sa CCTV footage, nag-retreat yung dalawang NBI agent na malapit doon, yung kumbaga nandoon sa mismong hallway kung saan nangyayari nga yung shooting incident. Kaya yun yung sinasabi nilang patunay na mas lamang yung nagmula doon sa loob, doon sa Senate side kumbaga. Okay, Julie, aside from showing CCTV footages of what happened inside the Senate, may ipinakita rin towards the end, yung paglabas Yes. ng isang puting sasakyan at in-identify na ba nila talaga kung sino ang nagmamay-ari at sino ang nakasakay? Denise, hindi buo, kung hindi buo kasi naipakita yung video nung paglabas ng isang puting sasakyan. Pero i-quote natin si DILG Secretary John Vic Remulla kasi ito yung naging mismong description niya. Sabi niya, the vehicle leaving a Fortuner that belongs to Senator Robin Hood Padilla. That is them getting away. Pinapakita nila yung video pero kasi hindi kompleto or hindi buo yung mismong video hindi rin nabalikan right after the briefing yung video na yan. So yun lang yung naging description ni Secretary Remulla doon sa video towards the end. Okay. Sige, Julie, pihit muna tayo. Pag-usapan natin yung rotating brownouts. Anong sinabi ng Pangulo tungkol dito? Yes, Denise, napag-usapan nga yung mga rotational brownout. Una, ang palace inassure nila na kumikilos na yung Department of Energy alinsunod din daw sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Una, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro that the DOE has ordered the NGCP to restore the affected transmission lines. Pinagsasabit na din daw sila ng full technical and incident report to ensure yung accountability at ma-make sure din na gumagana na lahat ng nagkaroon ng aberyang transmission lines. Okay, but so far, is the President satisfied with the response of the energy officials? Sa ngayon, Denise, wala namang inilalabas na bagong pahayag ang palasyo tungkol naman dito sa naging tugon nga ng energy officials. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, nagsabi na rin siya na sa mga future meetings niya, for example, yung pagdalo niya, nakatakdang state visit niya sa Japan, energy security pa rin daw yung tututukan doon. So tutulak nga ang Pangulo ng May 26 to Japan at sinabi niya sa press briefing with Japanese media na naghahanap ang pamahalaan ng alternative na source ng energy sources. Inihalin tulad ng Pangulo sa pandemic yung Middle East crisis. Ang sabi niya, patuloy daw kasi na makakaapekto, kaya kailangan din na patuloy na kumilos yung gobyerno. Mahalaga daw ngayon natutukan nila, una yung supply chains, pangalawa yung mga negosyo. Isa rin sa key agenda, Denise, iduduktong ko na rin, nung magiging state visit ng Pangulo sa Japan, yung security cooperation. Ang sabi ng Pangulo, mahalaga nga yung elemento ng discussion. Nagkasunduro kasi yung Pilipinas at Japan doon sa tinatawag na RAA o yung Reciprocal Access Agreement at yung Acquisition and Cross-Servicing Agreement. Ibig sabihin, posibleng mag-export ang Japan ng mga military equipment, radar system, support system, at saka maging aircraft at vessels sa Pilipinas. Tutulong din sila sa modernization ng Armed Forces of the Philippines. Julie, very quickly, kailan ulit set lumipad ang Pangulo papuntang Japan? Next week, May 26, nakatakdang lumipad si Pangulong Bongbong Marcos for a state visit. All right, thank you very much. Again, for your report, Mobile Journal, Julie Baiza. Now, mixed pump prices or price adjustments take effect today, May 19, marking the fourth straight week of increase for gasoline. Gasoline prices rose by as much as 1 peso and 21 centavos per liter. Diesel prices, meanwhile, increased by up to 2 pesos and 82 centavos per liter. Kerosene, on the other hand, went down by at least 2 pesos and 21 centavos per liter. Industry sources said the adjustments continue to reflect geopolitical risks and supply concerns linked to the Gulf War. Now, the Agriculture Department may extend the 50 peso per kilo price cap on imported rice. Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. says the 30-day price ceiling may be extended by 1 or 2 more months to help stabilize retail prices. The cap covers 5% broken imported rice nationwide until the 30th of May. The DA says the move aims to address unjustified price increases amid the continued impact of the Middle East crisis. The agency is also studying imposing a 53 peso per kilo suggested retail price for locally produced regular and well-milled rice.
More stories coming up when One Newsfeed returns. You're still watching One Newsfeed. Welcome back. The National Bureau of Investigation says it now has a lead on the possible whereabouts of Senator Bato de la Rosa. NBI Director Melvin Matibag confirmed that authorities are actively monitoring de la Rosa's movements. Matibag added the senator is now considered a fugitive from justice due to the existing warrant of arrest. However, the NBI refused to confirm whether de la Rosa is still in the Philippines. Matibag also said Senator Robin Padilla should be asked about de la Rosa's whereabouts. Padilla was the last person seen with him while the former police chief was under Senate protective custody. We have a lead kung nasaan talaga, pero in the meantime, we will suspend yung announcement kung asan talaga siya. But again, sinabi ko naman yun, if there's somebody who is a person that should be asked, unang dapat tanongin si Senator Robin Padilla dahil siya yung huling kasama. Meantime, the camp of Senator Bato de la Rosa has asked the Supreme Court to stop authorities from arresting or surrendering him to the International Criminal Court without a warrant issued by a Philippine court. In a filing before the High Court, de la Rosa's lawyers argue that international requests should not automatically become enforceable without proper judicial process in the Philippines. The camp also rejected claims that de la Rosa should be denied court relief under the quote, fugitive disentitlement doctrine. They also asked the Supreme Court to issue a temporary restraining order following what they described as an attempted armed operation inside the Senate last May 13. De la Rosa's lawyers are also seeking protection for his right to enter the Senate and perform his duties as an elected senator. Now, the National Bureau of Investigation has likewise denied claims that it attempted to, quote, break down the Senate during last week's chaos at the GSIS complex. The statement comes after Senate President Alan Peter Cayetano declared that the Senate stood firm amid the incident. The NBI, however, insisted that its operatives were only carrying out their duty to enforce the law and had no intention of undermining the Senate as an institution. The incident stemmed from the attempt to serve an ICC-related warrant against Senator Bato de la Rosa, who was under Senate protective custody at the time. 2 days later, gunfire erupted at the GSIS complex while NBI agents were deployed in the area. The NBI said it will fully cooperate with the CIDG investigation into the incident. Ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. Ulitin ko ha, during my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Gusto ba namin tibagin yung Senado? Gusto lang namin ipatupad yung batas, ano? Tsaka, it's not about Senator Alan Peter Cayetano, it's about the Senate and the judicial system. No? In other news, the Pasig City government has officially opened its newly renovated city library, now featuring modern spaces designed for reading, studying, and digital learning. Mobile journalist Daniel Dayao gives us a look inside the updated facility. Rows of thousands of books, a wide and well-lit space. For book lovers, this really feels like heaven. This is the 5-story of Pasig Knowledge Center that recently opened to encourage young Filipinos to reading more. Ma-cultivate ang kanilang hilig sa pagbabasa sa pamamagitan po ng pagbibigay ng access ng mga libro. Physical man o digital na at saka espasyo po na kung saan yung meron silang mapayapang side na nakakonsentrate po sila. And if you think it's just a library, well, think again, because this space also has different designated areas for focused study zone, computer and digital areas, children's film room, and al fresco. So it's no surprise that many of those coming here say they approve. Since I'm about to take din po kasi this incoming board exam. Kung magko-coffee shop is masyado pang costly. So, buti na lang talaga tsumempo din na nakita ko siya sa FB na yun nga open na to. So, nagpunta na ako. Kaalamig niyo po, sobrang comfy po mag-aaral. Katahimik din po and
Mababait din po yung mga staff, tapos sobrang organized It's a sila. really big help, no? Na matulungan yung mga estudyante natin na makapag-aral. And ito yung ebidensya na kapag bumoto tayo ng tama is mararanasan talaga natin yung good governance. The library is open not just for Pasig residents, but even for those coming from other cities. So sa panahong ngayong talamak po yung mga fake news, ang ating library, ang impormasyon dito ay libre, validated para sa lahat at inaanyayahan po namin na bumisita dito sa ating library po. The library is open Monday to Saturday from 7 a.m. to 6 p.m. More stories when One Newsfeed returns. Keep it here. You're still watching One Newsfeed. Welcome back. Now, as Metro Manila's heat intensifies, a forester says strategic tree planting can help cool urban areas and ease rising city temperatures. Mobile journalist Ray Vicente with a report. Summer is still here, and trees are just what we needed that act as a natural umbrella. However, as Metro Manila covers a total land area of approximately 630 kilometers, a report from Science Connect shows there are very few rich forests in the city, contributing to more urban heat. Yet a forester echoed that trees in those forests are not enough to provide cooling effect today. Meron namang ibang mga puno na malawak nga yung area ng crown niya, pero hindi naman masyadong green yung dahon, hindi masyadong dark. So yung cooling effect niya ay medyo mababa. Pag may mga puno sa Metro Manila kung saan mataas ang concentration ng, most likely mataas ang concentration ng CO2 in the atmosphere, may mga puno na magsisequester ng carbon from the atmosphere. A tree's canopy is still the best tool and solution that pulls heat out of the environment, especially in the urban city. Halimbawa, yung kalsada, pag nalililiman yan, walang masyadong singaw ng init, 'di ba? Mas mababa yung temperatura. Yung init na nararanasan natin sa ngayon ay yung garden sa loob, hindi masyadong ramdam yan. Psychologically, maybe, panahon na talagang seryosohin natin yung pagdating ng puno para magkaroon tayo ng lilim. Kasi kung ngayon nga ay halos hindi na tayo magkandaw-gaga, halos hindi na natin matiis yung sobrang init, so, lalo pa kaya siguro 5 to 10 years from now. Meanwhile, the expert also cited that green spaces today shouldn't solely be for aesthetic appeal. Planted trees should have a big crown and plentiful leaves to provide extra shade. Mga nakatayong buildings, mga puro semento kasi, of course, pag yung radiation niyan, yung init niyan, sisingaw, so lahat yan nakakaapekto o nakakadagdag sa init sa syudad. So modern engineering, mahalaga na i-incorporate yung green spaces sa kanilang mga plano. Hindi lamang makaka-improve ng landscape, ng aesthetic appeal ng syudad, but can also improve of course, yung health ng taga-urban. Yung hindi masyadong naglalagas yung dahon. As El Nino is just around the corner, the forester recommended trees that are fit to grow in the city. Hindi sobrang laki, hindi sobrang taas, hindi rin masyadong malalaki yung roots. Kasi pag malaking roots, sisirain niyo yung mga pavements. Pag evergreen kasi, generally, green throughout the year. May shade buong taon. Kasi may mga puno kasi na nalalagas yung dahon. Halimbawa, nara. Halimbawa nito yung balitbitan, hindi yan sobrang lumalaking puno. We can try also gakakan, dark green din yung kanyang foliage. Kapatid Ray Vicente, we are One News. In sports, Filipina tennis star Alex Ayala suffered a tough first-round exit in the Strasbourg Open in France. Ayala fell to Ukraine's Oleksandra Olynyukova 3-6, 7-5, 6-3.
Ayala started strong and took the opening set after weathering early pressure. But Olinyakova shifted the momentum in the second set with her aggressive returns to level a match and force a decider. The Ukrainian then held her nerve in the final set to complete the comeback and advance to the next round. Prior to the loss, Ayala climbed back to the top 40 of the Women's Tennis Association rankings, moving up to world number 38. The Filipina tennis star earned the ranking boost after her breakthrough run in the Italian Open, where she reached the third round of a WTA 1000 clay event. Two American nationals have been arrested in Japan after one entered the enclosure of internet-famous monkey Punch at Ichikawa City Zoo. Authorities said one of the suspects climbed over a fence and entered the enclosure before being quickly escorted out by zoo staff. The other suspect was seen filming the incident. Police identified the pair as a 24-year-old college student and a 27-year-old man, both facing suspicion of forcible obstruction of business. The zoo later announced temporary viewing area closures and enhanced security measures. Punch, the viral monkey at the zoo, is known for his attachment to a stuffed toy after being abandoned by his mother and struggling to bond with his troop. And that wraps up One News Feed, the only feed you need. Again, my name is Denise Tan. Good evening.